Nilinaw ng House Committee on Justice ang kanilang papel sa pagtalakay ng mga reklamong impeachment sa Vice-Presidente. Kasunod ito ng mga batikos na tila paglilitis na umano ang nagaganap sa Kamara. Ang detalye ay hahatid ni Kate Renya. Bago naging mainit ang diskusyon ng mga mambabatas sa pagdinig ng House Committee on Justice hinggil sa mga nakahaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay Batangas 2nd District Representative at Committee Chairperson Jervy Luistro, malinaw sa konstitusyon na sa Kamara nagsisimula ang proseso ng impeachment. Layunin anya ng pagdinig na alamin kung may sapat na batayan o probable cause ang mga reklamo at hindi para magdesisyon ng pagkakasala. Mariin niyang pinasinungalingan ang mga pahayag na tila paglilitis na umano ang ginagawa ng kanilang komite. Binigyang din ni Luistro na ang Senado pa rin ang may huling pasya bilang impeachment court. The Senate, on the other hand, is the impeachment court. Sila ang naatasang tumanggap ng kaso at magpasya kung guilty o not guilty ang isang opisyal. Wala pong agawan ng kapangyarihan. So let me be very clear. Ang ginagawa natin dito ay hindi trial. Ang tanong lang natin, may sapat bang batayan para umusad ang proseso? This committee, therefore, is not overstepping. We are not improvising. We are not experimenting. We are simply following the rules. Dagdag pa ng mambabatas, mahalagang gampanan ng kanilang komite ang tungkulin dahil sila ang kumakatawan sa mamamayang Pilipino. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. At sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. No other consideration must prevail except what is best for the country. Sa kabila ng mga nagsasabing isa lang itong distraction, tiniyak ni Representative Luistro na magpapatuloy ang trabaho kasabay ng mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng publiko. Anya, hindi dapat baliwalain ang mga isyong kinakaharap ng Vice-Presidente. Multitasking ang ating gobyerno. At higit sa lahat, sa pagkakaroon ng problema, hindi dahilan para umiwas. Hindi dahilan para hindi sumagot. Mas makabubuti pa nga na harapin na ito ngayon kaysa patagalin pa. Marami tayong problema. Totoo yan. Kaya kailangan itong harapin para umusad, para mabawasan, para matapos. Dahil ang problemang iniiwasan. Samantala, 4 na petisyon na ang inihain sa Korte Suprema upang pigilan ang impeachment proceedings. Mula ito sa iba't ibang grupo, kabilang ang kampo ng bise at ilang abogado. Pero ayon sa kongresista, nakatuon lamang umano ang mga ito sa teknikal na usapin at hindi direktang sinasagot ang mga pangunahing aligasyon. Iginiit din ni Representative Luistro, kung wala naman anyang kasalanan ang isang opisyal, mas mabuting humarap at magpaliwanag sa komite. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.